Hello, what's up mga sangkay? Kamusta po kayong lahat? Mayroon pong balita, no? Umiinit po ang sitwasyon ng Pilipinas at China dyan sa West Philippine Sea. At may bagong update po tayo na ito pong fighter jet ng Pilipinas ibinuntutan di umano ng fighter jet din po ng China na nagpapatrolya dyan po sa West Philippine Sea. Ano nga bang nangyayari mga sangkay? Mukhang mas lalo pong nagiging delikado ang sitwasyon. Hello, what's up mga sangkay? Kamusta po kayong lahat? Mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga solid sangkay dyan, especially sa inyo po. Okay, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. So sa baba ng video na to makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ganun lamang po kadali mga sangkay. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So, napakahalaga na ito mga sangkay na malaman po nating lahat itong sitwasyon dyan sa West Philippine Sea. Dahil ito po yung balita. Chinese jets binuntutan umano ang aircraft ng Pilipinas habang nagpapatrolya dyan sa West Philippine Sea. Sa madaling sabi mga sangkay, lalo pong tumitindi ang sitwasyon na ito at sana po hindi humantong sa mas malala na aabot po sa digmaan dahil mapapasubo po tayong lahat nito. O, panoorin po natin ang balita. Tuloy ang pagmamasid at panghihimasok ng China sa West Philippine Sea nitong weekend. Sa pagkakataong ito, joint exercises at patrol ng Pilipinas at Australia naman ang binuntutan ng China. Ibig sabihin, hindi lamang pala talaga Pilipinas mag-isa. So, ang aircraft ng Pilipinas at Australia na nag-iikot dyan sa West Philippine Sea, binuntutan nitong Chinese jets. Nakaraan mga sangkay, nagkaroon po ng patrolya rin ang aircraft ng Pilipinas at Amerika. At ngayon, Australia na naman mga sangkay. At itong China ay talagang galit na, no? Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Kuha ito mula sa Super Tucano light attack aircraft ng AFP Western Command habang nagpapatrolya sa West Philippine Sea nitong linggo. Bagamat hindi gaanong malinaw sa video dahil sa distansya ng mga ito, ang dalawang tila ibong lumilipad-lipad sa himpapawid ay pawang mga fighter jet pala ng China. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., 15 minutong inikutan ng Chinese fighter jets ang Super Tucano sa kasagsagan ng Maritime Cooperative Activity o ang joint patrol ng Pilipinas at Australia sa West Philippine Sea. Bago yan, binuntutan din ng isang Chinese warship ang Philippine Navy vessels na BRP Gregorio del Pilar at BRP Davao del Sur. Grabe. Lalo pong tumitindi ang sitwasyon dyan sa West Philippine Sea. So let's pray talaga mga sangkay na hindi po tayo magpang-abot sa digmaan. Habang nagpapatrolya kasamang HMAS Toowoomba ng Royal Australian Navy. There's always that risk, no? And we also are ready to face the risk that what we are doing are legitimate operations because we have all the right to patrol our territorial seas and our exclusive economic zone. And okay. Alam niyo mga sangkay, ang napapansin ko lang, itong China lagi pong pumapalag sa Pilipinas. Pero sa Vietnam, mga sangkay, hindi po nila papalagan. Both side. Philippines and China, wala pong mga sangkay, hindi po sila makapalag sa Vietnam. Para po sa inyong kaalaman, hindi lamang po talaga China ang problema ng Pilipinas, kundi maging ang Vietnam. Ang Vietnam po ay mas aktibo kaysa sa China. At mas marami po silang reclamation dyan sa West Philippine Sea. At kung hanapin nyo po mga sangkay yung information regarding that, makikita nyo po doon na ang Vietnam po may pinakamaraming reclamation at mga nagawa na po dyan sa West Philippine Sea, pinatuyuan po nila ng mga struktura. Pangalawa po itong China. At hanggang ngayon mga sangkay, mas active po itong Vietnam. Kaya nga lang itong China, wala pong magawa sa Vietnam. Bakit? Malamang siguro mga sangkay nakapwesto na po talaga yung military ng Vietnam dyan. At hindi na po mababasa-basta ng China yan. So, ganun po ang nangyayari.
Pero, hindi po yan nakakatuwang balita na ang Vietnam po advancing po. Kumbaga, nag-a-advance po sila dyan, mga sangkay. Parami ng parami po ang kanilang nahahawakang teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Okay, tingnan po natin to. That is exactly what we are doing, but this time we are doing it with our allies and our partners. Makailang beses nang sinasabi ng China na ang lahat ng kanilang ginagawa sa South China Sea ay alinsunod sa kanila umanong karapatan sa mga inaangkin nilang teritoryo. Sa katatapos lang na Asia-Pacific Parliamentary Forum, sinabi ng Senator Ronald Bato de la Rosa na ayaw umano ng China na gawing basihan ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS para solusyonan ang territorial disputes. Mas gusto raw nilang idaan yan sa amicable settlement at bilateral talks. Bagamat may ilang nagsusulong na makipag-usap na lang sa China para maisaayos ang gusot sa West Philippine Sea, hindi naman pabor dyan sa ngayon si Secretary Teodoro. Wala raw kasing saysay na makipagnegosasyon kung patuloy lang din namang pinalalala ng China ang sitwasyon. Formal bilateral discussion should only be held when it is proven that they are sincere. But the President himself has said their illegal activities continue unabated. So, to enter into bilateral negotiations and not talks, in that context, will be just, to me, playing into their playbook. And it will be an attempt to constrain the Philippines from enforcing its claims, which it rightfully has under international law. Para naman sa Australia, hindi pwedeng isantabi sa kahit anong pag-uusap ang international law. Maritime claims, whether in the South China Sea or elsewhere, must be consistent with UNCLOS. And so it remains as important as ever that the 2016 South China Sea Arbitral Tribunal Award is respected and adhered to by the parties involved as final and binding. Ngayong araw magtatapos ang Maritime Cooperative Activity sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Ayon sa DND, asahang masusundan pa ang mga ikakasang joint patrol. Kabilang daw sa mga pinaghahandaan ang isinusulong na sama-samang paglalayag ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia sa West Philippine Sea. Grabe, kapag nangyari yan mga sangkay, at dami mga bansa. Amerika, Japan, Australia. Ito, tingnan po natin. Dan pa ang mga ikakasang joint patrol. Kabilang daw sa mga pinaghahandaan ang isinusulong na sama-samang paglalayag ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia. Hindi ko alam ano ang magiging reaksyon na naman dyan ng China. Baka ang susunod na eksena, mag-joint patrol na rin po ang China at saka North Korea. Diyan sa West Philippine Sea. Pero itong situation na to ay very alarming, no? Para po sa ating mga kababayan. Kasi we don't know what will happen tomorrow or the next month, next year. Kasi habang tumatagal mga sangkay, dati, di ba? Bungangaan lang. Tapos mga mangingisda. Ngayon, ang binabangga na mga barko na ng Pilipinas. Tapos, yung Coast Guard na ng Pilipinas, binubomba na ng tubig, tapos binabangga na. Ngayon, sinusundan na po yung aircraft ng Pilipinas at mga kasamahan natin, mga bansang nagpapatrolya dyan. Ano ba ang kasunod nito? Sino mauunang magpaputok? At dadalhin kaya tayo sa digmaan? And I'm praying na hindi po mangyari. Sa West Philippine Sea, nagbabalita mula sa frontline. Okay. So, ngayon, mga sangkay, ito po yung situation. Malala. Biruin nyo, binuntutan po yung aircraft ng Pilipinas at Australia na nag-iikot dyan sa West Philippine Sea nitong China. Huwag naman po sana umabot sa time na magbibitawan na po ng kung ano ng mga weapon dyan. Let's pray po talaga para sa ating bansa kasi itong nangyayari dyan sa West Philippine Sea ay hindi basta simpleng bagay lamang o issue. Malala po ito mga sangkay dahil ang China ayaw magpatinag at syempre ganoon na naman po ang Pilipinas. Hindi pwedeng magpatinag tayo sa teritoryo na pasok po sa Philippine Economic Exclusive Zone.
Diba? Hindi po pwedeng mangyari mga sangkay na hindi po tayo papalag dyan. Ang bihira. Ngayon, may Vietnam pa. Isa pa tong China, mga sangkay. So, daming problema ng Pilipinas. Ano po ang inyong opinion sa lumalalang situation, mga sangkay, dyan po sa West Philippine Sea, sa pagitan po ng Pilipinas at China? At ano ba ang tingin nyong solusyon dito, mga sangkay? Okay lang ba na magkaroon pa na mas maraming kasama ang Pilipinas dyan na mga bansa na magpapatrolya? Just comment down below. So ito mga sangkay, sa lahat ng solid sangkay ngayon, meron po tayong Facebook group, no? Ito po ay private para lamang po, exclusive, syempre para lamang po sa mga solid sangkay. So, marami na po ang nandito at ayun mga sangkay, sa mga talagang totoong solid sangkay, yung mga solid sangkay lang talaga, okay? Pasok na lamang kayo dito at i-approve po kayo ng mga admin dito. Alright? So, ano po ay magpapaalam? Okay, hanapin nyo lamang po ito. So, Hukbong Solid Sangkay sa Facebook. Okay, type nyo na lamang. Lalabas din po kagad yan. Okay, ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.